Nako, heto na po mga karibyo natin. Hala, grabe to. Saldi pinatakas sa Malacanang Bistado. Claire, umamin na. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yan mga karibyo natin, eto, happy na po ha. O yan, mga kongresista, masaya. Opo, ayon po dito sa balita mga kababayan ngayong April 29, 2026, mga kongresista nagsigawan at nagpalakpakan matapos aprubahan na may probable cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, masaya yung mga miyembro ng Committee on Justice, House Committee on Justice, no? Dahil nga po napag-desisyonan nila na mayroon pong probable cause ang mga impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tapos na po silang magbotohan, okay? Ang boto po ay 14-0 at 1, okay? Kaya masaya po sila mga kababayan sapagkat uusad na. Akala mo naman kung talagang aprobado na talaga ng House, no? Yung impeachment, okay? Ang naaprubahan na po pero sa committee pa lang po nila, no? Hindi pa po ng buong House. 'Di ba pinagbobotohan po 'yan tulad po ng nakaraan mga kababayan? Wala pa po sa kanila pa lang committee. Pero masaya na po sila mga kababayan. Ang tagal ang tagal po ng alam naman po namin na ganito rin ang kalalabasan niyan, no? Makikitaan talaga ng probable cause yan mga kababayan. Ibiruin mo, lahat po ng miyembro ng House Committee on Justice ay parang mga galit na mga aso kay Vice President Sara Duterte. Kaya we expect, no, na ganun talaga ang mangyayari. Alright, ang susunod na pong kabanata nito mga kababayan ay kung aaprubahan ba ito ng buong House of Representatives, di ba? Kasi nga magbubutuhan na sila. Okay, bubuto na po sila, magsisignature na naman to mga kababayan. Balita nga po natin si Sandro Marcos ay meron ng ginagawa mga kababayan sa mga signature na yan. Ano kaya na naman ang gagawin nila? Anong pangako, anong incentive di ba? Ang ibibigay nila para sa pirma ng bawat isang mambabatas na boboto na maipasa na sa Senado ito pong impeachment complaint na ito, no? So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibyo natin. Sabi po dito ni Maria Jennifer Kahilo, paldo na daw sila. You will be remembered sa election 2028. Ayan. Pero actually mga kababayan, this is good, no? Kasi, mai-stop na po yung kanilang yung kanilang pabida-bida dyan sa House Committee on Justice, di ba? Kung sakasakali pong magkaroon ng botohan sa House of Representatives at ma-approve nga, maitaas na ito sa Senado, that is good, di ba? Para doon naman sa Senado ay magkaroon ng fair, makapagsalita na ng makadepensa na, ang mga abogado ni VP Sara. Kasi dito sa House Committee on Justice, wala hindi ka makapagsalita mga kababayan, hindi mo maipagtanggol yung inyong mga sarili sapagkat sila lang ang pwede, di ba, na magsalita. Alright, sabi po dito ni Yongski, paldo naman, Malita is waving from Charis. Ayan, sabi ko na nga merong ginagawa na si Charis mga kababayan. Tama now, iyak later. Tawa now, iyak later. Ayan, tawa now, iyak later na. Wala namang kasamaan ang nagwawagi. There is a reason for everything. Ayon po yan kay Evangeline Padua. Ayan mga kababayan expect the expected. Yan nga po, sabi po ni Nestor Rondelia, expect the expected. Yan naman po talagang ine-expect ng taong bayan, no?
Pinatatagal lang nila eh. No, pinatatagal lang nila actually. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan sa balitang ito? Mga kongresista nagsigawan at nagpalakpakan matapos aprubahan na may probable cause ang mga impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Just comment down below mga kababayan kasi bago po natin i-play yung video mga karibin natin, eto, pasadahan din po natin itong isa pang balita. Patungkol naman po ito dito kay Ortega, no? Representative Ortega, sabi niya po, we have to protect Bongbong Marcos. Aba, protect na malitaan na yata ito mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan para mas lalo po nating maintindihan itong si Ortega. Nako po, ito, pasok. The President, we have to protect President Bongbong Marcos. Magre-request din po sana ako, wag nang i-play yung mga yung mga video natin kasi ang sama po talaga tignan. Wag na pong i-play, baliktad. I've said this during the 19th Congress in one of our press cons, sabi ko. Ang joke po talaga dito is yung iniisip nila na joke o ka-joke-joke. O pa-joke-joke lang po yung sinasabi nilang joke itong mga threats sa First Family. I believe this is a serious threat. At sigurado po ako na active threat ito sa buhay po ng Pangulo, ng First Lady at sa former Speaker. Hanggang ngayon, naniniwala po ako na ito ay active threat sa atin. So, yan mga kababayan, no? Ito, nag-gets ko na kung bakit inuulit-ulit na yung word na threat, mga kababayan. Kasi, Ortega, no? Parang gusto niyang i-mind condition yung isip ng mga Pilipino na there is a threat, no? Threat. Ilang beses niya pong na-mention yung threat, mga kababayan. Pero ito, pag-usapan po natin ang threat, mga karibin natin. Si BP Sara may threat nga nagsalita po si BP Sara na pag nagurgur ako, yan ang mga tao. Parang binablatter niya lang, di ba? Kung sa pulis pa, blatter, no? Kasi alam naman po nating lahat, mga kababayan, na nangyayari ang lahat ng ito dahil, okay, sa mga na-mention niyang tao. At hindi naman siya magsasalita kung wala siyang hawak na ebidensya against sa kanila, mga kababayan. Okay? Ngayon, sabi ni Ortega, maano to sa First Family at saka Speaker, threat, no? Active threat. Yung ginagawa niyo po kay Vice President Sara Duterte, na halos hindi niyo na po tigilan, no? Kulang na lang ay gurgurin ninyo. Si BP Sara sa mga investigasyon. Kulang na lang ay balatan niyo ng buhay si BP Sara dyan. Hubaran niyo ng balat dyan si BP Sara sa House of Representatives, di ba? Simula pa noong 19th Congress, tama ka Ortega, simula pa noong 19th Congress, yan na po ang ginagawa ninyo, di ba, kay BP Sara. Pero hindi niyo po nakikitang threat kayo, di ba? Hindi niyo po nasasabing na, may threat ba sa Vice Presidente? Kasi siya na lang palagi ang laman ng mga investigasyon dito sa House of Representatives. Nakikita po ng taong bayan. Yung mga ginagawa ninyo. And it is also a threat, mga kaubayan. Dahil wala na kayong ginawa eh. Di ba? Trinato nyo nang parang kriminal ang Vice President Sara Duterte, mga kaubayan, sa mga investigasyon na ginagawa nyo dyan. Di ba? Yan lang po ang gusto kong i-point out dito, mga kaubayan, na pagdating po dito kay BBM, kay First Lady at kay Romualdez, may threat agad sa buhay, mga kaubayan. May threat. Okay? Pero pagdating kay BP Sara, kawawa. Kawawa talaga dito si BP Sara. Isa laban sa lahat, mga kaubayan. Isa laban sa lahat. Yan po ang itatak ninyo sa inyong isipan. No? Para hindi po tayo magkamali sa 2028. Eto, i-mind condition din po natin ang ating mga kababayan. Okay? Hindi lang po sila ang marunong mang-mind condition. Okay? Isa laban sa lahat. Yan lang pong tandaan natin, mga karibyo natin. Isa laban sa lahat. Isang Vice Presidente, babae, mga kababayan, laban sa lahat na nasa ngayon nasa gobyerno, sa administrasyong ito. Both Senate, Congress, agencies, mga kababayan, and especially the palace, mga karibyo natin. No? Grabe. Alam niyo po, naiisip ko lang,
Kung si Leni Robredo kaya ang dumaan sa pinagdadaanan ngayon ni Vice President Sara Duterte, makakaya niya kaya ito? Nagtatanong lang po mga kauban kasi sobra na po eh. No, sobrang-sobra na po ang pinagdadaanan ng ating Vice President. Kung baga, hindi, kung iisipin mo, parang grabe talaga yung kasalanan ni Duterte. No? Pinamumuka nila na grabe talaga. Ang kasalanan ni Vice President Sara Duterte kaysa sa mga kasalanan po ng mga nangurakot, diba? Diyan sa flood control, sa nangungutang, ng trilyon mga kababayan, nawala man lang proyekto. Hindi nyo ba nakikita yan? Sa pagkuha ng mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno, for example, the PhilHealth, SSS, JSIS, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa po naibabalik. Wala na tayong update sa Maharlika Fund. Parang grabe ang sama ni BP Sara, di ba? Mas masama pa ba dyan si BP Sara? Ano bang ginawa ni BP Sara? Bakit niyo siya ginaganyan? Isa lang mga kababayan. Ang purpose ng lahat ng ito ay ang 2028. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, minamind condition po kayo. Okay? Kaya imamind condition ko din po kayo. Isa laban sa lahat. Sara Duterte for 2028 mga kababayan. Ayan nangangampanya tayo. Malayo pa pero karapatan din naman natin yun. Alright? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto na nga. Pasadahan na po natin to mga karibin natin. Etong video ito, pasok ka. Ang tanong ng bayan ngayon, si Zaldico ba ay nakalaya o pinalaya? Nako. Kasi ang unang dating sa publiko parang nahuli na daw, sabi ni Marcos. Akala ko nahuli. Tapos ngayon ay nagkaroon ng habulan. Ano ba yun? Pero ilang araw lang, biglang lumabas na hindi pala technically arrested. Auntie Claire, palpak ka talaga dito. At ayon sa reports, may issue pa sa proseso o dokumento kaya nakalusot sa kustodya ng Chess Republic. Chess as in yung dibdib. Kaya dito papasok ang tanong, may kapalpakan ba dito o may nagpalusot? Kasi baka kumanta ng BBM. Wala na sa Czech Republic at nasa France na raw ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, humihingi raw doon si Ko ng political asylum. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa balitang ito pero wala raw siyang sinisisi. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. Magdadalawang linggo na matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldico. Ngayon, I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. mismo ang Department of Justice ang nagbalitang pinalaya na ulit ang So, ano po ba talaga ang totoo mga kaubayan? Sabi po kanina President Bongbong Marcos Jr. nasa kustodiya na ng Czech Republic, di ba? Tapos ngayon sasabihin po dito naman wala na sa kustodiya ng Czech Republic. What? Niloloko nyo ba ang taong bayan? Grabe na kayo. Grabe na kayo kung mag-ano ng impormasyon, mga kaubayan. Di ba? Supposed to be the government supposed to be maging transparent po sila. Diba? Pero anong pagiging transparent dito? I mean, puro maling impormasyon pong nakukuha natin, no? So, ano ba? Nililito nyo ba ang taong bayan at mayroon kayong gustong mangyari? Di ba mga karibin natin? Parang ganun po ang lumalabas eh. Nililito ang taong bayan kasi mayroon po silang gustong mangyari. Ang tanong ng bayan, dapat mag-apologize. Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. nakatakdang wow! Ang kapal ang mukha mo! si Pangulong Marcos sa ambassador ng France bukas. Ipinatawag din ito ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic para mapag-usapan kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para maibalik sa Pilipinas si Zaldico. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Kaugnay ng balitang yan, posible raw na gumulong ng higit 2 taon bago makapagdesisyon ng gobyerno ng France sa hiling na political asylum ni Zaldico. Ibig pong sabihin, habang pending ang kanyang asylum application, hindi muna siya pwedeng galawin. Hindi pala, 6 months pala dun sa bansang ina-applyan ko. Eto pala, 2 years. Tapos 99% na mapapauwi nyo? The only way na mapapauwi nyo si Zaldico dahil gusto niya nang umuwi. Bakit niya gusto yung umuwi? Eh may banta nga daw siya. Malamang. Wala na siyang banta kung gusto man niyang umuwi. So tama lang yan mga kabayan, no? Para pag uwi ni Zaldico, iba na pong presidente. 2 years pa di ba? 2 years pa ang Pangulo. So, that is good, no? Kaya pagdating po ng 2028, habulan nito mga karibin natin. Maghahabulan po ang gobyerno si Zaldico para mapauwi nila si Zaldico, mapigilan nila makapagsalita after 2020, sa 2028, no? Kung sino man po ang maging presidente, gusto nila, siyempre pipigilan nila yun, mga kabayan, no? Pero matalino rin. Pero marami po ang nagtataka mga karibin natin kung bakit ganito. Parang nagdadrama lang ang gobyerno dito sa mga nangyayari kay Zaldico. Ano ba talaga? Uhulihin nyo ba si Zaldico or pinapatakas lang si Zaldico sa mga accountability na kailangan niyang panagutan dito sa ating bansa, mga kababayan. Diba? Kaya 99%. So ibig sabihin, malamang sa malamang, they are trying to make a deal. Kasunduan. Do not point your fingers toward me. I won't point my fingers toward you. Baka yun ang kasunduan nila. What you think? What you think? What you think? Hindi, di ba? Kaya nga you have to read between the lines. Hindi ako nagsabing 2 years siya. Yan ang piniwalag ng international law expert na si Tony Romel Bagares sa programang The Big Story. Which is totoo naman. Talaga naman totoo yan. Once nag-apply ka sa asylum, wala nang pwedeng gumalaw sa'yo. After ma-disapprove yung asylum mo, dun, pwede kang pahuli kung saan-saan. Diba? O kung kani-kanino. Di yun ang matindi. 2 years. By that time, wala na si Marcos. Ano na ba ngayon? 2026, 2 years, 2028. O April, April, May. 2 months na lang siya magtatago nun. April, May, June, 3 months na lang. Kunwari lang matapos yung asylum niya, disapprove siya. So April. Nagsimula siya ng April, so April, May, June. July, iba na presidente. So 3 buwan na lang siya magtatago nun. Kung hindi ma-approve. Diyos. So yan mga kababayan, ano po kanyang opinion, reaction patungkol dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.